Sa mga previous recipe natin dito ay simple lang yung timplada ng mixture natin. So ngayon gawin natin itong special yung mixture dito kaya tara na. So dito unahin talaga natin gawin yung palaman. So dito sa kawali naglagay ako ng mantika at inuna kong ginisa yung bawang at sibuyas. Pagkatapos sinunod ko dito yung 800 grams ng pork. Opo ga medyo madami yung palaman na ginawa natin ngayon kasi ay gusto ko talaga na maraming palaman yung puto pao natin ngayon. At ito'y hinahalo-halo ko lamang hanggang sa ito'y mag-golden brown. At ito'y palambutin muna natin kaya maglagay muna tayo dito ng tubig ng mga 4 cups. Hanggang sa ito'y lumambot yung ating baboy. Since na medyo marami yung pork natin kaya maglagay tayo ng 1 stick ng black pepper at kunti lang naman yung magic sarap ko dito. Lagyan ko ito ng isang sachet na yung pinakamaliit na oyster sauce at isang nor pork cubes. Dito sa ating timplaga ay kayo yung masusunod ha. Pwede kayo ditong magbawas. Pwede ding magdagdag ng seasoning. Kasi magkaiba tayo ng panglasa pero yung akin para sa akin ay sakto lang to. At nang malapit nang lumambot yung ating pork ay ilagay ko na dito yung 300 grams na patatas. Oo, naglagay ako dito ng patatas at nang sa ganun may konting lapot yung palaman at medyo dadami din. At para ito'y masarap at medyo manamis-tamis yung palaman ay lagyan ko ito ng 3 tablespoon ng light brown sugar. Pakuluan lang natin yan hanggang sa tuluyan ng lumapot yung ating patatas at yung pork. At nang ito'y madali nang maluto ay maglagay ako ng 3 tablespoon na harina. Kahit anong harina lang pwede naman dito. Pwede din cornstarch. At tinunaw ko lang ito sa tubig. Ay kailangan lang talaga natin dito na mag-add ng cornstarch or di kaya yung flour para naman ay may lapot pa talaga yung ating palaman. At ito hintayin lang natin na lumapot talaga, na tuluyan na mawala yung kanyang sabaw at ito'y okay na. At ito na yung ating sinasabing special mixture ng ating puto pao. So dito kailangan natin ng 1 3/4 cup na white sugar. Maglagay ako dito ng 3/4 tablespoon ng iodized salt at 2 piraso na large na itlog at haluin ko muna yan. Lagyan ko ito ng 2 cups evaporated milk at sa tubig natin maglagay muna ako ng 2 cups lang muna. Lagyan natin ito ng 3/4 cup na mantika at haluin muna para matunaw yung mga dry ingredients bago ilagay yung 1 kilo na all-purpose flour. Maglagay dito ng 4 tablespoon na baking powder. At haluin muna natin ito ng mabuti para malaman natin kung ilang cups measurements na tubig yung dapat idagdag natin dito. At dito ngayon nag-add muna ako ng 1 cup na tubig. Oo, ito talaga yung gawin natin ga. Tansyahin lang muna talaga natin yung tubig para hindi masyadong malabnaw yung mixture. At ito masyado pang malapot yung mixture natin kaya magdagdag ako dito ng mga half cup lang na tubig. Kailangan lang talaga natin na tansyahin yung tubig o pautay-utay lang yung paglagay para matansya natin lalo na pag hindi natin kabisado yung brand ng harina na gamit natin. Maglagay ako dito ng mga 1 1/2 tablespoon na suka, yung white vinegar natin. Oo, at nang sa ganun ay mas lalong lumambot yung mixture pag naluto. Sa hulmahan ko ay gagamit ako ng baon ng niyog na ito may butas-butas kaya nilagyan ko yan ng dahon ng saging. Lagyan ko muna ito ng mga mixture bago din ako dito maglagay ng ating palaman. Since na medyo marami yung palaman na gawa natin, ay ito'y damihan din natin ng palaman yung paglagay dito. Pagkatapos maglagay ng palaman ay mag-add ulit ng mixture para ito'y matabunan. At lutuin natin ito sa steamer at kulong-kulo na yung tubig ng steamer bago ito isalang. At ito nga'y naluto ko ito sa loob ng 18 minutes sa malakas na apoy. Malalaman natin ito pag ito'y lutong-luto na. Pag i-press natin ay wala nang sumama or kakapit na mixture sa daliri natin. Yung nag-bounce na siya. Napakalambot talaga at masarap yung ginawa nating mixture. Lalo nang sumarap kasi ay nilagyan pa natin ng masarap na palaman. Ay sana po ay nakakuha kayo naman ng ideya. Pwede nyo naman itong pagkakitaan ha kahit nasa probinsya kayo. At since na malaki yung mga baon na gamit natin, kaya malaki din yung nagawa natin na pork puto pa. Hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat at bye-bye!